Ako naniniwala po na I'm still a work in progress. Baguhan pa rin po ako. Pero I'm so grateful for my team kasi po tuwing bago kami mag-shoot, yung director namin, yung mga cameraman, yung mga assistant, they tell me everything na kailangan kong malaman bago po ako sumabak sa mga pinupuntahan namin. And during the shooting, I'm also grateful na I get to be myself. Ito po kasi hindi scripted eh. Pupunta po ako doon, kinikilala ko yung mga kababayan natin, yung mga case studies, inaalam ko po yung kalagayan nila, yung pamumuhay nila. So basically, parang I'm just being myself. Makikita niyo po yan sa programa na yun nga, kinikilala ko sila. Minsan sinasabayan ko sila kung ano yung ginagawa nila. Kumakain ako, anong kinakain nila, pinupunta ako, saan sila pupunta. And doon ko po nakikita at nalalaman kung ano yung pwede kong ibigay at itulong sa kanila. So, yun po, kung scale ng 1 to 10, I don't know kung scale kasi I'm just being myself. I don't treat it like a hosting job. It's like, parang may pagka-immersion po siya eh. Kasi pupunta ako doon at nakikilala ko sila mismo at talagang na-experience ko yung buhay nila. Yun po. Gusto ko lang criteria kasi lahat naman po ng humingi ng tulong tinitingnan natin. At, pero syempre, ang gusto nating tulungan yung mga nakikita natin na nagsusumikap at tinutulungan yung mga sarili nila sa mga munting paraan po nila. Kagaya nung isang magkapatid, yung Eugenio Twins, na nakita namin nag-aaral po sa ilalim ng poste kasi wala silang kuryente sa bahay. So nakita namin talagang gusto mag-aral ng mga to, gusto makatapos kahit wala sa kuryente, lumalabas sila sa labas. Nandun sila sa mga ilaw, ilalim ng mga poste, nag-aaral. Binigyan natin ng mga solar lamp, solar lights. Tapos nakita rin natin yung isang parelisado po, si Gary po. Paralyzed siya, medyo hirap na gumalaw. Paralyzed ang kalahati ng katawan niya, pero nagbebenta pa rin siya ng plastic araw-araw sa Divisoria. So, yung po yung mga masasarap tulungan, yung makikita nyo nagsusumikap at kahit ano bang pagkukulang or kapansanan, walang humaharang para matuloy nila yung gusto nila at matulungan nila yung mga sarili nila. Yun po tulungan dito sa DSP. Thank you po. Follow up ko lang kanina kasi dahil kayo yan. So, pero yung totoo, pinag-usapan nyo to nung dumating yung GMA sa USD, and ano yung naging reaction niya na pareho na kayong kapuso ngayon? Nalaman na lang niya po nung sinabi ko na sa kanya, of course, pero hindi niya alam yung before kasi po lahat po ito dumating lang sa tamang pagkakataon. Nabigyan tayo ng opportunity. Perfect timing lang po. Tapos binanggit ko sa kanya and syempre naging masaya siya kasi nasa isang network na po tayo. So, yun, masaya lang po. Masaya po para sa amin, para sa programa. I hope po maging maganda po yung kalabasan nitong programa kasi usually naman po pag maganda yung pinalalabasan, mas humahaba po yung programa natin. Pero sabi ko nga po, may programa or wala, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong kasi bago pa naman po ito, ginagawa na po natin ito. Pero yun nga, I hope with your support, with the wider reach of GMA, mas maraming magiging aware ng programa natin, mas marami tayong matutulungan, and with that, mas mapapatagal po tayo sa television. So walang kontratang pinirman kung 2 years, 3 years yung show? Wala naman po. Wala naman. Ano lang ko lang, you belong to the public affairs program, pero more on parang public service siya, di ba? Hindi ko nga po alam kung saan to but Public service. Public service. Public service po kasi puro pagtulong, but dahil may konting story ng mga tao, nakakapag-inspirasyon din. So may konting puso rin po talaga itong programa to, more than the service. May inspiration, may puso, and may saya. At saka kwan po to, public. Kapag kinukumpara ka kay Willie Revillame sa pagiging matulungin. Of course, I'm so honored and proud to be compared to Kuya Will. Tinuturing ko po siyang kuya, kapatid, mentor,
At actually doon po talaga ako nag-umpisa na lumabas sa TV na pagtulong. Doon po ako nagsimula sa Wowing Tutok to Win. Doon po kami nag-umpisang tumulong sa programa niya on TV. Kasi po before yung pagtulong namin wala po sa TV, Front Row Cares, Miss Universe. Pero po nung pandemic, ilang taon din kaming tumulong sa telebisyon ni Kuya Will. Sa kanya po ako nagsimula, kaya napakalaki po ng utang na loob ko. At para makumpara po kay Kuya Will, napaka-proud and honored po ako na makumpara po sa kanya. Sa telebisyon, kaya po siguro nabigyan ako ng pagkakataon magkaroon ng sariling programa. So maraming salamat kay Kuya Willie Revillame. I love you, Kuya. Thank you, SB. Ano yung mga bagong aabangan? Yung mga pasabog ba? May performance number ba yan? Ang sa tingin ko lang po, ang kaibahan po ngayon ng Dear SBS, mas, sabi ko mas na-immerse po ako sa buhay ng mga case studies. Itong mga taong tinulungan natin, mas nakasama ko po sila ng matagal. Talagang pinuntahan ko sila, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa pinakasulok-sulungan po ng Pilipinas, pinuntahan ko po. Nakasama ko sila, makita ko yung way of life nila. Pati yung trabaho nila, sinubukan ko. Nangalakal, nag-drive ng jeep, nagbenta-benta. Ang dami. Iba-iba pong experiences yung nangyari. So, yun po yung kaibahan. At ngayon po, sa tingin ko, mas aabangan dito yung binubulong ko. Kasi dati po, may tinatawag kaming bulong ni SB. Ito yung binubulungan ko sila ng additional na tulong. Dahil minsan, tuwing nagsushoot po kami, meron na po talaga kaming ibibigay na regalo. Pero pag ako po medyo talagang tinamaan sa puso at ginanahan na magbigay pa, minsan off the script, may binubulong po akong tulong na pati yung team namin nagugulat. So, dahil hindi siya kasama sa script, hindi ko na rin sinasabi, kaya binubulong ko na lang po. So dito, mas sabi nung team ko, parang maganda yan, so parang gawin mo lang palagi. Para mas marami pa tayong matulungan, mas madagdagan yung tulong ko. So sa tingin ko, yun yung nadagdag dyan, ang tawag nila dyan, yung mahiwagang bulong pa daw. So yun po yung aabangan natin sa bagong season ng Dear SB dito po sa GMA. Ano yung pinang nagkaroon ng impact siguro sa iyo? Natanong na daw niya, but ulitin ko, napakadami po halos ng iba't iba experience. Yung mga kaninang nabanggit ko, magbabanggit na lang po ako ng bago dito sa season, dito po sa GMA. Siguro po yung sa ngayon, yung nakatira po sa ilalim ng tulay, na nasa ilog, umaapaw yung ilog, pumunta po ako dun sa, nangangalakal sila ng basura sa ilog. Yung ilog po, bukod sa puro basura, may mga dumi ng tao. Sinamahan ko sila ron at nakita ko kung paano nila kolektahin yung mga plastic. Tapos ilang araw ko nolekta yung plastic, sako-sako nung tinimbang namin. Per sako po nung plastic, 1 kilo ay 9 pesos lang. Medyo talagang, dahil na-experience ko rin po, talagang naging medyo memorable po ngayon yan. Yan yung pinaka-memorable ko recently na na-experience ko po. Last question. Love life ulit. Talagang walang preno-preno. Masaya naman po kami, lalo na ngayon magkasama kami sa isang bubong, sa isang network. Na network. So, mas masaya kami ngayon and we support each other. Maganda po yung mga nangyayari sa mga trabaho namin, sa mga career namin. Ngayon po, tuloy-tuloy din po yung trabaho niya. Ako po nabigyan ng bagong opportunity na naman na makapagsilbi, makapaglingkod at makatulong sa mga tao. Kaya yun, sabi ko nga, every day is a time to improve ourselves, bettering ourselves. Yun po yung ginagawa namin. So, naging mas maganda po yung relasyon namin at yun, naging mas masaya po lalo. Ayan, naku, parang akatuloy. Sa media for your support. I hope with this event, mas spread po natin yung magandang balita ng programa natin, mas maraming maging aware na tao, para mas marami po tayong matulungan pang mga kababayan natin. Gusto ko pong pasalamatan yung nagtiwala sa akin sa GMA, of course, Atty. Felipe Gozon,
Ma'am Annette Gozon, Sir Joey Apacan, Miss Joy Marcelo sa kanilang suporta. Dahil nabigyan tayo ng opportunity magkaroon ng ganitong klaseng programa. Sa ating pamilya, maraming salamat po sa inyong suporta, sa ating mga kaibigan. Sabi ko nga po, ulitin ko, we do this not just to help our kababayans, but to also inspire others para tumulong pa. Ang Dear SB po is not about me, pero about the stories of ordinary people with extraordinary circumstances that in spite na may pinagdadaanan silang hirap, kapansanan, sakit, tuloy-tuloy pa rin pong nagsusumikap at lumalaban sa hamon ng buhay. So ito po, may prepare lang po kaming